kalayaan noon, aso ng pagmamahal. Meron akong dalawang paboritong salita. Hindi sila magkatugma, pero parehas nilikha. Kalayaan, Pilipinas. Madalas nating sabihin, ilang mga pangalan sa pader. Nakikita, ngunit minsan, hindi na talaga nararamdaman. Kalayaan, walong titik, apat na pansin. Ngunit ito nga ba ang tunay na ibig? Noon, ang kalayaan ay hindi lang basta salita. Tila isang ilaw na hinahanap sa gitna ng dilim. At kung ito'y makuha, hindi yan dahil sa isang hinala, kundi dahil ito sa sakripisyong inalay ng mga taong pinili mag-alay ng buhay. Upang makamit ang kalayaang hinihintay, magitin natin ang ilang sa kanila. Si Rizal, humawak ng pluma upang lumaban. Hindi mananakit ang katawan, ginising naman ang mga natutulog na diwa ng bayan. Si Bonifacio, lawak ng itak hindi upang manggulo, hindi upang ipaglaban ang lupang hindi pag-aari ng sino ng bayuhan. Si Lapu-Lapu, hindi yumuko sa anumang alok dahil alam niyang ang kalayaan ay para sa sariling hinahanap. Hindi ka mabuhay kaya ibibigay mo sa iba. At sina Gomez, Burgos, Zamora, Del Pilar at marami pang iba dahil alam nilang ang bayan ay higit pa sa kanilang sariling kakatan. Dahil sa kanila, nabuksan ang daan patungo sa pag-asa. Lumako tayo sa kasalukuyan. Hawak na natin ang liwanag na kanilang ipinaglaban. Ngunit bakit parang tayo mismo umaapak sa sarili nating palad? Bakit tila nawawala ang katapatan? Bakit may mga taong pinipiling manahimik kahit alam ang katotohanan? Kaya ikaw, ikaw, ano ang iyong edad? Mag-aaral man sa elementarya, sekundarya o kolehiyo. Maaaring maliit pa ang kaya natin gawin. Maaaring marami pa ang pagsubok na darating. Pero tandaan natin lahat, habang tuto tayong mahalin ang ating bayan, habang tuto tayo ipakita ang ating katapatan, habang tuto tayong manindig sa tama at imunho. Hindi manusayang ang kalayaang itinanglaban ang ating mga mayani. Sigurad ang pagmahal sa bayan hindi lamang salita ng araw.